Negosyo versus personal kredito. Yan ang episode ngayon. Walang ibang pahayag, tayo'y sumisid. Okay guys, marami akong tanong tungkol sa credit lines at alin ang pinakamagandang gamitin para sa pag-i-invest sa real estate. Walang tamang sagot sa piliin personal o negosyo kung alin ang gusto mong gamitin. Ipapaliwanag ang mga pangunahing pagkakaiba, kailangan at paano ito makakatulong sa iyo kung mas gusto mong pumili ng isa kaysa sa iba. Okay mga guys, karamihan sa inyo marahil ay narinig na tungkol sa personal na kredito at kung paano ito nakakaapekto sa inyong FICO credit score, tama ba? Kaya ililista natin ang mga kailangan mo para sa bawat isa sa kanila. At simula sa personal na bahagi, kailangan mo ng Social Security Number o isang Tax Identification Number na tinatawag na TEN. Ano ang mga pagkakaiba ng dalawang ito? May mga tao na walang social security number pero gusto mo pa rin magbayad ng buwis. Sa katapusan ng taon, nais mong ideklara ang mga buwis. Para sa mga hindi kwalipikado, mag-apply para sa 10 numero. At ibibigay ko sa iyo ang link sa ibaba sa kahon. Kailangan mo rin ng magandang FICO score o isang maayos na FICO score. At sa pamamagitan nito, ibig kong sabihin ay hindi bababa sa 650 at mas mataas pa. Tama. Pagkatapos, dapat mong maunawaan kung paano ang personal na kredito mo ay makakaapekto sa iyong utang at kung paano ito makakaapekto sa isang positibo o negatibong paraan. Ngayon, sa bahagi ng negosyo, kailangan mo ng isang bagay na malapit sa Social Security Number. Pero ito ay isang numero na inilaan sa isang negosyo, kaya ito ay tinatawag na EIN number. Karaniwan para sa EIN, kailangan ng legal na entidad na magkaroon ng negosyo. Ang posibleng mga uri ng negosyo ay maaring maging korporasyon, LLC, limitadong partnership, at iba pang mga uri pa. Marami sa kanila pero kasama ko itong dalawang ito sa trabaho. Kaya bawat upa ko ay nasa isang LLC at may korporasyon akong ginagamit sa negosyo. And iyon ang nakikita mo talaga sa link. Yan ay novariseinvest.com. Kailangan mo rin ng magandang FICO score. Ito ay medyo iba sa karaniwang nakikita mo sa personal na panig. Kailan ang gamit ng alin, depende yun sa hinahanap mo. Tama. Mas mataas na credit line ng negosyo kaysa personal, kailangan ng pattern sa pagtatakda para sa mga negosyo sa panig ng credit line. Kaya halimbawa, kung meron kang personal na kredito, meron kang sabihin nating isang 700 na marka, tama, gusto mong lumabas at mag-apply para sa isang credit card, makakakuha ka depende sa iyong paggastos at credit history mga 10, 15, 20, marahil kung swertehin ka, 50,000. Pero kailangan mong magkaroon ng mahabang credit history at malaking gastusin sa buwanang batayan at ipakita ang kakayahan na nababayaran mo ito sa iyong personal na panig. Kapag gumastos ka ng pera, bababa ang iyong credit score tuwing may mga gastusin kang ginagawa. May mas maraming komplikasyon na kasama tulad ng detalye tungkol sa iyong FICO score. Tuwing mag-a-apply ka ng personal credit card, bababa ang iyong FICO score. Pero pagkatapos mong maaprubahan ang iyong mga personal na credit card, saka pumapasok ang mga credit line at saka tumaas muli ang iyong score. Kung wala kang ideya sa pinag-uusapan ko, panoorin mo na lang ang video na ito, mas malinaw ito para sa iyo. Sa bahagi ng negosyo, kailangan ang FICO score. Dahilan ay mga kumpanya ng credit card, kailangan malaman na mayroong taong nasa likod ng negosyo, isang tunay na sumusuporta sa negosyo. Kung hindi mo maipakita na iyo ang negosyong ito o ikaw ang kinakatawan ng negosyo, tuwing may utang sa credit card ng negosyong ito, para malaman ng mga kumpanya ng credit card na may tunay na tao sa likod ng negosyong ito, kailangan nilang makita ang isang individual na magiging responsable sa pagbabayad at pagpirma ng mga gastusin sa credit card. Kaya kailangan mo ang iyong FICO score kapag mag-a-apply ka ng business credit. Pero kapag ito ay na-establish, lahat ay ilalagay sa iyong EIN number. Kaya ang credit history ay naitala sa ilalim ng iyong Employer Identification Number, EIN credit. Ang tamang bawat utang, lahat ng iyong ginagastos sa negosyong kredito ay hindi nalalabas sa iyong personal na kredito. Ang pagkakaroon ng isang negosyo credit ay itinuturing na magandang credit. Depende sa paggamit mo, maaaring maging maganda o masama ang iyong personal na ito. Panatilihin sa ilalim ng 20% na paggamit.
Bumalik o lumampas man sa 20%, masamang kredito ito. Hindi mo kayang pamahalaan ang pera ng napaka-epektibo, kaya nagiging hindi tiwala ang mga nagpapautang o mga bangko. Ang mga credit card ginagamit sa emergency o pagtulong sa gastusin o malutas ang isang bagay, kailangan bayaran ito dahil ipakita na alam mo ang pagpapamahala sa pera. Ito rin ay tulad ng business credit, pero nakarecord ito sa EIN mo, hindi sa social security number mo. Sa paglipas ng panahon, magkakaroon ka ng kasaysayan na may kakayahan kang pamahalaan ang pera ng epektibo at malalaking halaga. Kung may negosyo ka, malamang mas malaki ang gastos mo. Maliban kung may 20 kang kasama sa isang bahay, ibang usapang pera yon. Ngunit mas malamang na magastos mo ang $20,000 kada buwan sa iyong credit card dahil sinusubukan mong palawakin ang iyong negosyo kaysa sa iyong personal na credit card. Ilang sa inyo ang gumagastos ng $10,000 kada buwan sa mga random na bagay? Pumunta ka sa tindahan, bayaran mo ang mga bayarin. Napakataas nito. Kung mayaman ka at kailangan mong gumastos ng ganong halaga, maliban sa iyo. Kung gagawin mo, wala problema. Maganda yon. Pero kailangan mo ipakita kakayahan mabayaran mo. Sa ideal na sitwasyon, gamitin ang pera at bayaran ito ng buo. Kapag mas madalas itong ginagawa, tataas ang credit cards na mag-automatikong magpapataas ng credit lines nang walang hilingin. Pero kung hindi mo magawa, pero ipinakita mo na kaya mong magbayad ng sapat upang panatilihing nasa ilalim ng 20% ang paggamit ng iyong utang sa credit card, iyon ay lubos na maayos. Pwede kang humiling ng mas mataas na limit. Huwag lang gawin agad. Gawin natin, sabihin na natin, hindi ko alam, bawat 6 na buwan o ganun. Huwag gawin tuwing buwan, makakaapekto sa iyong kredito, kamukha ng roller coaster. Matapos, hindi ipapakita ang mga gastos sa bahagi ng negosyo sa personal na profile mo. Sa halip, ipapakita ito sa profile ng negosyo. Kapag binabawasan mo ang utang, malamang na makakuha ka ng mas mataas na limitasyon. Kung noong Enero ay gumastos ka ng $50,000 para sa mga kagamitan sa konstruksyon o pag-renovate ng isang kusina sa inuupahang lugar, subukan mong magkaroon ng sapat na pambayad sa buong halaga o kahit malaki nito. Kaya gusto mo rin itong panatilihin na hindi lalampas sa 20%. Kaya iyan ang mga pangunahing pagkakaiba. Kung dapat mong gamitin ang isa o ang isa pa, iiwan ko iyan sa iyo. Kapag kailangan, karaniwang pinipili ko ang negosyo kredito para hindi makita sa personal na kredito ko. Hangarin kong itaas ang aking credit score. Kung pwede, hindi isasama sa personal na talaan at itatago na lang sa ibang lugar ang impormasyon. Isa pang bagay bago tapusin ang video, para sa mga nagtatag ng kredito sa negosyo tama sa pagbubukas ng LLC, pwede mag-apply para sa isang business credit card pero malamang tanggihan. Dahilan kung bakit wala kang tunay na kredito, nagpapautang pumapasok sa sistema at sinusubukan kunin impormasyon ng kumpanya. At malamang wala kang masasabi tungkol sa iyo tama. Kaya karaniwan, inirerekomenda nilang panatilihin ang iyong kumpanya nang hindi bababa sa 1 taon bago ka mag-apply ng credit card, isang aplikasyon ng business credit card. Pero sa aking kaso, desidido akong subukan ito upang malaman kung ito ay totoo o kung ito ay isa lamang mito. Kaya't lumalabas na sa katunayan ito ay totoo sa karamihan ng bahagi maliban sa mga sasakyan na may bayad. Ano ba talaga ang isang charge car? Ito ay isang sasakyan na may bayad at walang limitasyon sa kredito. Hindi lubusang tama. Hindi sinasabi meron kang 5,000 o meron kang 10,000. Sa maikling salita, walang limitasyon sa paggastos, pero susundin ang limitasyon mo base sa iyong pag-uugali sa paggastos. Maaari kang magkaroon ng charge card sa personal o negosyo na credit. Tinitingnan nila ang iyong kasaysayan ng paggastos sa personal na kredito. Kung may kasaysayan ka ng kredito sa 5 taon, titingnan nila gaano karami ang ginagastos mo ngayon sa regular na batayan. Kung average na halaga, sabihin natin $500 kada buwan, malamang na maaprubahan ka para sa hindi hihigit sa $5,000 dahil iyon ang karaniwang ginagastos mo. Mas mataas ang iyong gastusin at mas mabilis ang iyong bayaran, mas mataas ang tsansang makakuha ng malaking credit line sa utang na iyon.
Kaya ang problema sa mga charge card ay hindi mo magagawang bayaran ang utang tulad ng gagawin mo sa normal na credit card. Karaniwan sa regular credit card, kung may utang kang $5,000, ang minimum na bayarin mo ay 125 kada buwan. Kailangan ko magbayad ng hindi bababa sa 125. Pwede kang magbayad ng higit kung may pera, pero kung wala, 125 ang ibayad mo. Sa sasakyan na bayad, bayaran ng lahat. Gumastos ka ng $5,000, pumasok at bayaran ito. Walang maluwag, hindi pwedeng hatiin at sakupin, babayaran ko 2,500 ngayong buwan tapos 25 sa susunod. Kung gagawin mo iyon, masisira ang iyong kredito at tatanggap ka ng maraming tawag mula sa mga ahensyang nagkolekta o bangko na nagsusumikap makuha pera. Pareho rin ito sa negosyo. Kung mag-a-apply ka ng charge card, kailangan mong magbayad ng down. Maganda sa pag-a-apply ng charge card sa negosyong ito na sa kaso ko, tinanggihan ako para sa lahat ng business credit card maliban sa charge card. Matapos ang 6 na buwan mula nang buksan ko ang LLC, nagpatuloy ako sa pag-a-apply ng maraming negosyo credit. Tinanggihan lahat maliban sa one card. Hulaan ko ang dahilan ng mga bangko kung bakit dapat bayaran ng gumastos ng $5,000 ang $5,000. Kaya ito ang magiging pagkakataon niya na patunayan sa atin na kaya niyang maayos na pamahalaan ang kanyang pera para sa kanyang negosyo. Para sa mga interesado sa negosyong business card, ang link ay nasa ibaba. Magpakahusay na tingnan ito. Ito ay isang sasakyan ng American Express at sa tingin ko iyon na ang lahat para sa ngayon, sa palagay ko. Umaasa ako na nahanap ninyo ang mahalagang nilalaman. Wala akong nakitang tungkol dito. Higit impormasyonal ito. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe o mag-like. Kung kilala mo ang isang tao na makakahanap ng impormasyong ito, ipasa sa kanila. Gusto ko marinig o tulungan sila na malutas ang buong negosyo ng kredito versus personal na pagkakamali sa kredito. Makikita ko kayo sa susunod. Ingat. Paalam.